Isang truck ang natagpo ang inabandona sa gilid ng kalsada sa kagubatan ng Mindanao. Nang buksan ito ng mga pulis, natigilan sila. Tumambad sa kanila ang 49 na itim na plastic bag na naglalaman ng mga sariwang hiwa ng karne ng tao. Sa una, inakala nilang gawa ito ng isang serial killer, ngunit ang mga bakas ay tumuro sa pinakamalaking kumpanya ng palm oil sa rehiyon. Habang lumalalim ang investigasyon, isang bagay ang luminaw. May isang madilim na sikreto na nais ilibing ng tuluyan. Ngunit sino nga ba ang inililibing sa ilalim ng lupa ng Mindanao? Mabigat ang hangin ng madaling araw sa hangganan ng kagubatan ng Agusan. Dahan-dahang bumababa ang hamog na parang puting usok mula sa langit, nilalamon ang lupang kalsada na bumabagtas sa pagitan ng matatayog na puno. Naririnig ang huni ng mga kuliglig mula sa malayo at paminsan-minsan ay umaalulong ang mga asong gubat na bumabasag sa katahimikan. Sa gitna ng makapal na hamog, isang puting closed van ang nakahinto ng walang ilaw. Ang pintura sa katawan nito ay nagsisimula ng matuklap. Tila ba matagal nang hindi naaalagaan ang sasakyan. May manipis na usok na lumalabas sa tambutso sa likod, senyales na kakamtay lang ng makina. Walang tao sa paligid. Tanging ang ihip ng hangin at ang marahang paggalaw ng mga dahon ang maririnig. Ilang oras ang lumipas, dumaan ang dalawang nagpapatrolyang pulis. Sila sina dalawa Wally at iisa Danny. Sa una, akala nila ay nasiraan lang ang truck. Ngunit nang lumapit sila, agad nilang naramdaman ang kakaiba. Ang hangin sa paligid ng sasakyan ay may nakakasulasok na amoy, parang hilaw na karne na hinayaang mabulok sa mahalumigmig na hangin. Wally, naaamoy mo ba yun? Tanong ni Danny na nanginginig ang boses. Mukhang galing sa loob ng truck, sagot ni Wally habang binubuksan ang flashlight. Kumatok sila sa pinto ng driver's seat, umaasang may sasagot, ngunit wala. Binuksan ni Wally ang pinto at nakita ang pitaka, sigarilyo, at jacket ng driver na nakasabit pa sa sandalan ng upuan. Mainit pa ang makina ng truck, pero wala ang tao. Nang maglakad sila papunta sa likod para tignan ang laman ng box, lalong tumapang ang baho. Tinakpan ni Danny ang ilong gamit ang kanyang uniforme. Wag muna nating buksan. Tumawag muna tayo ng backup, sigaw ni Danny na natataranta. Gayunpaman, nanaig ang kuryosidad kaysa takot. Dahan-dahang hinila ni Wally ang trangka ng pinto sa likod. Tumagis ang mga bakal na engsel. Pagkabukas ng pinto, sumingaw palabas ang manipis na hamog na maihalong nakakasuka na amoy. Sa loob ng box, maayos na nakasalansan ang 49 na itim na plastic bag, halos pare-pareho ang laki, mahigpit na nakatali, at ang ilan ay basa dahil sa pulang likidong umaagos sa sahig. Sa unang tingin, akala nila ay frozen meat ng hayop. Pero nang itutok ang flashlight sa isa sa mga bag na may punit sa dulo, may nakita sila. Isang putol na daliri ng tao. Napasigaw si Danny at napaupo sa likuran. Samantala, naniga si Wally, namutla ang mukha na parang papel. Diyos ko, hindi ito baboy, bulong niya. Agad silang tumawag sa pinakamalapit na istasyon. Sa loob ng kalahating oras, napuno ang kalsada ng mga sasakyan ng pulis at police line. Pagsapit ng umaga, naging magulo ang paligid. Nagdatingan ang mga lokal na mamamahayag pero hinarang ang direktang access. Ang kaso ay direktang hinawakan ng Regional Director ng Pulisya, si Police Colonel Armando Suarez. Ang lalaking nasa edad 40 ay kilala sa pagiging istrikto at karismatiko, pero sa pagkakataong ito, mahirap basahin ang ekspresyon niya. Siguraduhin niyong walang maglilik sa media, utos ni Armando sa kanyang mga tauhan. Yes, sir, sagot ni Major Renan, ang batang investigador na kasamang bumaba sa lokasyon. Habang nagtatrabaho ang forensics team, inikot ni Armando ang truck. Tinitigan ng mga mata niya ang bawat detalye, mula sa plaka hanggang sa logo ng kumpanya, sa kaliwang bahagi ng truck, Mindanao Palmaraya Logistics. Pamilyar ang pangalan sa kanya, pero wala siyang sinabi. Bumuntong hininga lang siya ng malalim. Hindi nagtagal, isang lalaki ang dinala na nakaposas ang mga kamay. Marumi ang mukha, magulo ang buhok, at puno ng pagkalito ang mga mata. Siya si Rico Dalisay, ang driver ng truck na nawala simula pa kagabi. Sir, wala po akong alam. Sumpaman, inutusan lang akong mag-deliver, nautal niyang sabi. Tinitigan siya ni Armando ng matalim. Ikaw ang nagmamaneho ng truck na to, sabi ni Armando.
Opo, sir, pero hindi sa akin ang karga. Ang sabi frozen pork daw na susunugin sa waste facility. Inutusan lang akong ihatid. Hindi ko binuksan ang karga, sir, paliwanag ni Rico. Panandang pandagdag isa. Sinong nag-utos sa'yo? Tanong ni Armando. Yumuko si Rico, pilit na inaalala. Hindi ko alam ang tunay na pangalan, sir. Tumawag lang siya. Mabigat ang boses. Ang sabi niya, padala galing sa lumang proyekto. Binayaran ako ng cash na 5,000 piso. Iniabot ang pera sa sobre sa isang karinderya malapit sa terminal. Tumingin sandali si Armando kay Renan at bumulong, lumang proyekto. Ilista mo yan. Tumango si Renan at mabilis na nagsulat sa kanyang notebook. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang babaeng mamamahayag na may buhok na hanggang balikat ang nakatayo sa likod ng police line. Siya si Cara Reyes, isang investigative reporter mula sa Maynila. Kakarating lang niya nung umagang iyon matapos makarinig ng kakaibang ulat tungkol sa misteryosong truck sa Mindanao. Sinubukan niyang kumuha ng litrato mula sa malayo, pero agad siyang sinita ng isang pulis. Pasensya na, ma'am. Restricted area po ito. Direktang utos ni Colonel Armando. Umiti ng tipid si Cara. Gusto ko lang malaman ang totoo, sir. Kung logistic accident lang ito, bakit binabantayan na parang murder case? Nanahimik at yumuko ang pulis. Alam ni Cara na may itinatago sa likod ng yellow line. Narinig niya ang maikling usapan ng forensics at investigador. Ang mga hiwa ng karne sa loob ng bag ay sariwa pa, tila hiniwa wala pang 2 araw ang nakalilipas. Pero ang ilang bahagi ng buto ay nagpapakita ng lumang pagkabulok. Ibig sabihin, ang karne ay hindi galing sa iisang panahon. 49 na bag, bakit hindi 50? Bulong ni Cara habang nakatingin sa gubat. Natahimik siya sa tanong na iyon. Tila may sariling kahulugan ang numerong hindi buo. Samantala, sa interrogation room, pilit pa ring ipinapaliwanag ni Rico ang kanyang panig. Hindi siya kriminal, hindi mamamatay tao, ordinaryong driver lang. Ngunit habang dumarami ang tanong, dumarami rin ang butas sa kwento niya, hindi kilala ni Rico kung sino ang nag-utos. Hindi niya alam kung ano ang laman. Hindi rin niya alam na ang rutang dinaanan niya ay teritoryo ng isang minahan ng uling na 10 taon ng sarado. Pinatay ni Armando ang recording ng interogasyon. 10 taon na ang nakalipas, isinara ang minahan dahil sa malaking landslide, mahina niyang sabi. Tumingin si Renan sa kanya nang may pagtataka. Marami kayong alam tungkol sa minahan na yan, Sarah, puna ni Renan. Tinitigan siya pabalik ni Armando ng matalim. Tumahimik ka, Renan. Huwag kang maraming tanong. Bumigat ang katahimikan. Palipat-lipat ang tingin ni Rico sa 2 pulis. Pakiramdam niya ay may bagay na higit na mas malaki kaysa sa naiintindihan niya. Sa isip niya, bumabalik ang boses sa telepono nung gabing iyon. Isang mabigat na boses na nagsabi lang ng isang pangungusap. Huwag mong bubuksan ang box, ihatid mo lang sa sunugan. Kapag binuksan mo, ikaw ang magiging laman niyan. Nung sumunod na gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Naka-impound na ang truck sa evidence yard. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, nag-report ang isa sa mga bantay na may sumubok pumasok sa area ng truck. Nang tignan, wala ng tao. Pero bahagyang nakabukas ang pinto ng box at sa sahig ay may nakitang maputik na bakas ng sapatos na papunta sa labas ng bakod. Dumating si Armando ng maaga at nakita mismo ang bakas. Namutla ang mukha niya. Nakilala niya ang pattern ng swelas ng sapatos. Parehong pattern ng lumang sapatos na pangtrabaho ng isang tao mula sa nakaraan niya sa minahan. Pero wala siyang sinabing kahit ano. Tumayo lang siya doon, nakatitig sa gubat na nababalot ng hamog habang bumubulong. Dapat wala na kayong lahat. Bakit kayo bumabalik ngayon? 3 araw ang lumipas simula nang matagpuan ang truck box sa gubat ng Mindanao, sarado na ng tuluyan ang daan papunta sa lokasyon. Nakalagay pa rin ang police line, pero nagsisimula ng tumahimik ang paligid. Ilang forensics na lang ang nagtatrabaho para suriin ang natitirang mansa ng dugo sa lupa. Gayunpaman, hindi pa nawawala ang masangsang na amoy. Amoy na minusok, parang bagay na ayaw umalis kahit ilang beses linisin. Sa Regional Police Station, nakaupo si Rico Dalisay sa selda. Mukhang pagod ang mukha, mapula ang mata dahil sa puyat.
Nakatitig siya sa blangkong pader habang inaalala ang gabing inutusan siyang hakutin ang kargamento. Lalong nagiging nakakatakot ang boses sa telepono. Tuwing pipikit siya, naaalala niya ang boses, mabigat, patag, walang emosyon. Nagtataka siya kung sino talaga ang taong iyon. Sa labas ng selda, nakatingin si Major Renan mula sa salamin. Matagal niyang pinagmasdan si Rico. May kung ano sa lalaking ito na nagpapaduda sa kanya. Hindi siya mukhang mamamatay tao, hindi rin mukhang taong maraming alam. Sa halip, mukha siyang biktima. Major Renan, basag ng isang batang pulis sa pagmumuni-muni niya. Lumabas na po ang forensic results. Kinuha ni Renan ang folder. Pagkabasa niya, napakunot agad ang noo niya. Hindi ito makatwiran, bulong niya. Ang mga hiwa ng karne sa itim na plastic bag ay galing pala sa hindi bababa sa 20 magkakaibang individual na may iba't ibang edad at oras ng pagkamatay. Ang ilang tissue ay nagpapakita ng senyales ng pagkabulok na higit sa 0 taon, habang ang iba ay 2 araw pa lang. Ibig sabihin maihalo ng luma at bagong bangkay. Agad na pumunta si Renan sa opisina ni Colonel Armando Suarez, dala ang report. Sir, lumabas na ang resulta. Hindi ito simpleng murder case. May posibilidad na ang mga lumang biktima ay isinama sa mga bago. Nanahimik lang si Armando. Matalim ang tingin niya sa folder na hawak. Saan nila nakuha ang mga lumang parte na iyan? Tanong ni Armando sa huli. Hindi pa alam, sir. Pero ang lugar kung saan natagpuan ang truck ay malapit sa teritoryo ng lumang coal mine na isinara 0 taon na ang nakakaraan. Baka may koneksyon. Matagal na tinitigan ni Armando si Renan. Tapos sa patag na tono, sinabi niya, kalimutan mo ang minahan na iyan. Mag-focus ka sa driver. Siya ang susi. Gusto sanang sumagot ni Renan pero pinigilan ang sarili. May kakaiba sa utos ni Armando. Parang gusto ng opisyal na isara ang isang direksyon ng investigasyon. At tuwing nababanggit ang minahan, nagbabago ang ekspresyon ni Armando. Hindi galit kundi takot. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Cara Reyes sa maliit na kwarto ng tinutuluyan niya. Bukas ang laptop niya, puno ng notes at litrato mula sa crime scene. Hindi pa rin siya makapaniwala na ipinagbabawal ang media access. Pati ang email na pinadala niya sa head office ay hinarang ng hindi kilalang grupo. Habang lalo nilang sinusubukang takpan ang balita, lalong lumalaki ang kuryosidad niya. Nagdesisyon siyang maghanap ng impormasyon sa sarili niyang paraan. Mula sa mabilisang interview sa mga residente, nalaman niyang may malaking aksidente noon sa coal mine ng Mindanao Palmaraya. Nasa 50 trabahador ang nawala ng walang bakas. Ang sabi ng gobyerno noon, natabunan silang lahat ng landslide. Pero sumusumpa ang mga residente na walang naganap na evacuation. 50 trabahador ang nawala, pero 49 na baglang ang nahanap sa truck, bulong niya. Baka buhay pa ang isa o hindi pa natatagpuan. Mabilis na nag-type si Cara sa laptop, gumagawa ng timeline. Pinagdugtong niya ang petsa, lokasyon, at pangalan ng kumpanya. Sa isang online archive na matagal ng burado, may nahanap siyang lumang litrato. Isang batang Armando Suarez na nakauniforme ng security guard na may logo ng Mindanao Palmaraya sa dibdib. Kumabog ang dibdib niya. So nagtrabaho pala siya doon, bulong niya. Agad na nagbago ang direksyon ng investigasyon niya. Nang hapon, bumalik si Renan sa selda, dala ang kape para kay Rico. Inom ka muna, sabi niya sabay abot ng plastic cup. Tinanggap ito ni Rico na nanginginig ang kamay. Sir, driver lang ako. Hindi ko alam kung ano ang laman. Gusto ko lang umuwi. Siguradong nag-aalala na ang asawa ko. Anong pangalan niya? Mahinang tanong ni Renan. Si Sarah. Naghihintay siya sa inuupahan naming bahay sa maliit na bayan malapit sa ilog. Reket-reket lang ako, sir. Madalas naghahatid ng bunga ng palm oil, bigas, o construction materials. Ngayon lang ako inutusang maghatid ng karne. Tinitigan ni Renan ang mata ni Rico. May katapatan doon. Alam mo ba kung sinong nag-utos? Yumiling si Rico. Tumanggap lang ako ng tawag. Sabi nung tao, padala galing sa lumang proyekto para sunugin. Tinanong ko pa, bakit galing sa minahan ang karne? Ang sagot lang niya, wag mo nang alamin. Mabilis na nagtala si Renan.
Lumabas ulit ang salitang lumang proyekto. May nabubuo sa isip niya pero hindi pa malinaw. Nung gabing iyon sa opisina niya, tinitigan ni Armando ang lumang litrato sa kamay niya. Luma na ang litrato. Panandang pandagdag isa. Makikita ang sarili niya na nakatayo, kasama ang ilang trabahador ng minahan sa parehong lokasyon kung saan natagpuan ang truck. Ang mga mukha sa litrato ay parang nakatitig pabalik sa kanya, parang naniningil. Nilukot niya ang litrato ng mahigpit hanggang sa mapunit ang dulo. Tumunog ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay mahina pero malamig. Nangako ka 10 taon na ang nakakaraan, Manding. Walang makakaalam. Hinawakan ng mahigpit ni Armando ang telepono. Inayos ko na, pero may reporter na nagsisimula na namang maghukay. Kung ganun siguraduhin mong tatahimik siya. Dapat manatiling nakalibing ang lahat. Naputol ang linya. Matagal na tinitigan ni Armando ang kisame ng kwarto niya. Mabigat ang paghinga niya. Sa dilim, ang anino ng nakaraan na akala niya ay nawala na ay nagsisimula na namang maningil. Kinaumagahan, dumating si Sarah, asawa ni Rico, sa istasyon ng pulis. May dala siyang pagkain at damit para sa asawa. Maputla ang mukha dahil sa puyat. Sir, mabuting tao ang asawa ko. Nagtatrabaho lang siya. Parang awa niyo na wag niyo siyang sisihin. Tinitigan siya ni Renan ng may awa. Tutulong kami sa abot ng makakaya namin, Mrs. Pagkaalis ni Sarah, isang pulis ang nagmamadaling lumapit dala ang bagong report. Major Renan, may insidente sa lumang minahan. Nag-report ang mga residente na may nakitang bagong hukay sa restricted area. Nang hindi na naghihintay ng utos, pumunta si Renan sa lokasyon kasama ang maliit na team. Pagdating nila, basa pa ang pulang lupa tila bagong hukay ilang kagabi. Mula sa butas, amoy na amoy ang lansa. Nang itutok ng isa sa mga pulis ang flashlight, nakita nila ang tirang punit na itim na plastik at pira-pirasong buto ng tao sa loob. Matagal na tinitigan ni Renan ang hukay. May sumubok na ilipat ang mga natitirang bangkay mula dito, mahina niyang sabi. Bakit ngayon? Tanong ng kasama niya. Dahil may takot na mabunyag ang sikreto niya, sagot ni Renan. Nagpadala siya ng mabilis na report kay Armando, pero tumunog ang telepono niya bago pa siya makatapos mag-type. Mabigat ang boses ni Armando. Itigil mo ang paghukay dyan ngayon din, Renan. Ako ang bahala. Pero sir, ito ang utos ito, naputol ang tawag. Tinitigan ni Renan ang gubat sa harap niya. Dala ng hangin ang amoy ng lupa na halong dugo na hindi patuyo. Sa malayo, nagliparan ang mga itim na ibon mula sa tuktok ng palm oil trees dahilan para magmukhang kulay abo ang langit nung hapon. Samantala, sa maliit niyang tinutuluyan, nakatanggap si Kara ng sobrang walang pangalan na isiniksik sa ilalim ng pinto. Iisang bagay lang ang laman. Aerial photo ng lumang minahan na may pulang bilog sa isang partikular na punto. Sa ilalim ng bilog, may nakasulat na isang pangungusap gamit ang itim na tinta. Ang nakalibing ay hindi mananahimik habang buhay. Matagal na tinitigan ni Kara ang litrato. Alam niyang kailangan niyang pumunta doon ngayong gabi. Dahil sa ilalim ng lupang tinatamnan ng palm oil, may dugong naghihintay na maikwento. Kulay pilak na abo ang langit ng Mindanao nung umagang iyon. Nakabitin ang ulap ng mababa. Tila ayaw umalis sa ibabaw ng malawak na plantasyon ng palm oil. Madulas pa ang lupang daan papunta sa area ng lumang minahan. Pagkatapos ng malakas na ulan kagabi, huminto ang truck ng pulis sa harap ng lumang gate na kinakalawang na. May signboard na restricted area, no entry. Halos hindi na mabasa dahil natatakpan ng lumot. Nakatayo doon si Major Renan kasama ang 3 tauhan. Hindi pa rin niya matanggap ang utos ni Armando na itigil ang investigasyon. Masyadong maraming kahina-hinala. Ang masangsang na amoy sa hukay, ang bagong bakas ng paa, at ang parehong itim na plastik na laman ng truck box, lahat ay masyadong tugma para maging nagkataon lang. Dahan-dahan siyang pumasok sa area ng minahan. Mabigat ang hangin doon. Dala ng hangin ang amoy ng kalawang at basang lupa. Sa malayo, makikita ang mga naiwang heavy equipment mula pa ilang taon na ang nakakaraan. Ang ilan ay nakatagilid, kalahating nilamon ng lupa. Parang sementeryo ng mga higante, bulong ng isang pulis. Lumuhod si Renan sa gilid ng malaking hukay.
Kumuha siya ng kapirasong lupa at sinuri ito. May mga tira pang plastik at piraso ng damit pang trabaho sa loob. Hindi lang ito landslide, mahina niyang sabi. Tumingin sa kanya ang kasamang pulis ng may takot. Ibig sabihin tapunan ito. Bago pa sila makapaghukay ng malalim, narinig ang tunog ng sasakyan na papalapit. Isang itim na kotse ang huminto sa likod nila. Lumabas si Colonel Armando Suarez na nakaitim na raincoat at tensyonado ang mukha. Sabi ko tumigil na kayo, Renan, malamig niyang sabi. Tumayo ng tuwid si Renan. With all due respect, sir, bagong ebidensya ito. Kung titigil tayo ngayon, mawawala na naman ang katotohanan. Matagal siyang tinitigan ni Armando. Hindi laging kailangang buksan ang katotohanan, Renan. Minsan, mas mabuting nakabaon na lang. Natahimik ang lahat sa mga salitang iyon. Naglakad si Armando papunta sa hukay, tumingin sa loob ng may kakaibang ekspresyon, ewan kung takot o guilt. Tapos sa mabigat na boses, idinagdag niya, isara agad ang area na to. Walang lalapit ng walang pahintulot ko. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod siya at sumakay sa kotse. Habang paalis ang sasakyan, tinitigan ni Renan ang alikabok na iniwan nito habang naggangalit ang bagang. May tinatago si Armando at desidido siyang alamin ito kahit ano pa ang kapalit. Samantala, nakakulong pa rin si Rico Dalisa sa istasyon ng pulis. Nakaupo siya sa sulok, tulala. Hawak ang maliit na litrato ng asawa niyang si Sarah. Simula nang mahuli, hindi pa siya nabibigyan ng pagkakataong magpaliwanag ng maayos. Pero nung umagang iyon, may nagbago. Binuksan ang pinto ng selda at pumasok si Renan na seryoso ang mukha. Rico, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Renan. Nagtaka si Rico. Tulong saan, sir? Ikwento mo ulit mula sa simula. Lahat ng alam mo tungkol sa nag-utos sa'yo. Huminga ng malalim si Rico. Pumikit siya, pilit inaalala ang boses sa telepono nung gabing iyon. Sabi nung tao, galing sa lumang proyekto, sa gubat ang kargamento. Inutusan akong kunin sa lumang bodega malapit sa dating minahan, tapos ihatid sa sunugan ng basura sa dulo ng bayan. Hindi ko alam na ganun pala ang laman. Lumang bodega malapit sa minahan, mabilis na tanong ni Renan. Tumango si Rico. Kung ihahatid kita doon, sasama ka ba? Matagal siyang tinitigan ni Renan bago sumagot, sige. Aalis tayo ngayong gabi. Samantala, sa ibang lugar, inihahanda ni Cara Reyes ang plano niya para sa report. Kakatanggap lang niya ng aerial photo ng lumang minahan na may pulang bilog. Alam niyang hindi lang ito simpleng mapa. Umarkila siya ng habal-habal at pumunta sa lokasyon nung paggabi na. Tahimik ang gubat sa paligid. Tanging kuliglig at bali ng sanga ang naririnig. Nire-record ni Cara ang bawat hakbang gamit ang maliit na kamera sa dibdib niya. Matapos ang isang oras na bayahe, nakarating sila sa gilid ng minahan. Bumaba si Cara at tinitigan ang lupang pula na nakanganga parang malaking sugat. Bumaba ang manipis na hamog at tinakpan ang paningin. Sa gitna ng hamog, nakita niya ang mga naiwang heavy equipment at tumpok ng bato. Tapos, may umagaw sa atensyon niya. Putol na sinboard na kalahating nakabaon sa lupa. Dahan-dahan niyang nilinis gamit ang kamay. Halos burado na ang nakasulat, pero nababasa pa rin ng malabo. Mindanao Palmaraya, South Mine. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Cara. Parehong kumpanya sa logo ng truck box. Binuhay niya ang kamera at nagsimulang mag-record. Pero bago pa siya makahakbang palayo, nag-vibrate ang cellphone niya. Pumasok ang message galing sa unknown number. Umalis ka na dyan, Cara. Hindi mo alam ang inaapakan mo. Tumingin siya sa paligid pero walang tao. Puro hamog at hangin lang. Nagsimulang gumapang ang takot. Nagdesisyon siyang bumalik sa motor. Pero paglingon niya sa direksyon ng dating butas, nakita niya ang silweta ng taong nakatayo sa gilid ng bangin, nakalumang hard hat at reflective vest. Nakatitig ito sa kanya. Pagkurap ni Cara, wala na ang figura. Kinagabihan, palihim na umalis sina Rico at Renan gamit ang private car papunta sa lumang bodega na binanggit ni Rico. Dumating sila bago maghating gabi. Malaki at madilim ang gusali. Nakatayong mag-isa sa gilid ng gubat. Malumot ang pader at may butas ang bubong sa ilang parte. Nung tinutukan nila ng flashlight, nakita ang ilang malalaking peti sa sulok.
Nakasulat sa ibabaw ang petsa at shipping code. Binuksan ni Renan ang isa sa mga peti. Sa loob ay may tumpok ng itim na plastik, kaparehong-kapareho nung nasa truck. Bulong niya. Nanigas si Rico. Tinitigan niya ang tumpok nang nangingilid ang luha. Driver lang ako, sir. Wala akong alam sa mga to. Lumapit si Renan at tinapik ang balikat niya. Relax, alam ko nang hindi ikaw ang may gawa. Pero bago pa nila masuri ng maigi, nakarinig sila ng mga yapak sa labas ng bodega. Dalawang ilaw ng sasakyan ang tumanglaw sa pinto. Agad na pinatay ni Renan ang flashlight at hinila si Rico para magtago sa likod ng petty. Mula sa siwang ng pinto, nakita nila ang dalawang lalaking naka-security uniform ng Palm Oil Company na pumasok dala ang container ng gasolina. Kailangang maubos lahat ngayong gabi. Utos ni Colonel Armando, sabi nung isa. Parang tumigil ang puso ni Renan. Tumingin siya kay Rico na namumutla rin. Sumenyas siya ng walang ingay na tumahimik lang. Nagsimulang buhusan ng mga lalaki ng gasolina ang sahig. Alam ni Renan na kapag hindi sila lumabas ngayon, madadamay sila sa sunog. Pero kapag lumabas, mahuhuli sila. Naghintay siya ng tiempo. Nung nagsindi ng lighter ang isa sa mga gwardya, tumakbo palabas si Renan at sinipa ito hanggang matumba. Nagkaroon ng mabilisang bakbakan. Tumulong si Rico sa abot ng makakaya para pigilan ang isang gwardya na tumatakas. Dumampi ang apoy sa gasolina, dahilan para masunog ang bahagi ng bodega. Nakatakas sila bago sumabog ang gusali. Mula sa malayo, pinanood nila ang apoy na lumalamon sa lumang bodega. Ubos, tinitigan ni Renan ang apoy nang mabigat ang hininga. Ngayon sigurado na ako na may malaking tinatago si Armando. Tahimik lang si Rico. Nagliwanag ang mukha niya sa kulay kahel na apoy at sa mga mata niya ay maihalong galit at takot. Major Renan, kung totoo ngang may kinalaman to sa minahan, natatakot ako na baka isa sa mga biktima ay ang kapatid ko, si Bayani, mahina niyang sabi. Matagal siyang tinitigan ni Renan. Aalamin natin, pero simula ngayong gabi, tayong dalawa na ang target. Samantala sa bahay niya, nakatingin si Armando Suarez sa GE na nagbabalita ng sunog sa bodega sa lumang minahan area. Uminom siya ng kape. Tapos tinitigan ang lumang litrato sa mesa niya, litrato nila ng isang binata na nagngangalang Tonyo Wijaya, ang dating security chief ng kumpanya. Bumulong siya ng mahina, halos hindi marinig. Patawad, Tonyo, kailangang manatiling nakalibing ang sikretong to, kung hindi, lahat tayo mawawala. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat sa gabi at sa gitna ng liwanag, may aninong nakita sa harap ng bahay ni Armando. Tahimik, basang-basa at puno ng sugat ang mukha. Tumingin ang anino sa bintana sa kabumulong ng mahina. Hindi pa tayo tapos, Manding. Malakas ang buhos ng ulan sa daan ng kagubatan ng Mindanao nung gabing iyon. Ang amoy ng basang lupa ay humalo sa usok ng nasusunog na bodega. Sa malayo, kulay kahel pa rin ang langit. Tira ng apoy na lumamon sa buong gusali. Si Rico at Major Renan ay nagtago sa likod ng lumang truck sa gilid ng kalsada. Puno ng putik at may maliliit na paso ang katawan nila. Hinihingal sila, pero parehong matalim ang tingin, halong takot at galit. Sir, kung totoo ngang si Colonel Armando ang nagpasunog ng bodega, ibig sabihin alam niya ang laman ng mga bag, di ba? Tanong ni Rico sa paos na boses. Tumango ng marahan si Renan. Hindi lang alam, Rico, kasabwat siya. Kumidlat at naliwanagan ang mukha ni Renan na mukhang tumanda ng husto. Alam niyang wala ng atrasan. Ang kasong ito ay hindi lang krimen, kundi giyera laban sa bulok na sistema. Simula ngayon kailangan nating magtago. Hahanapin ka ni Armando, mariin na sabi ni Renan. Tinitigan siya ni Rico ng malalim. Kayo rin po, sir. Pareho na tayong kalaban. Nagpasya silang magtago muna sa lumang bahay ni Renan sa gilid ng maliit na bayan ng Barangay San Jose. Matagal nang walang nakatira sa bahay. Malumot ang pader pero ligtas pagtaguan. Doon, nagsindi sila ng maliit na ilaw galing sa baterya, nagpatuyo ng damit at nagsimulang magplano. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Carareyes sa karinderya sa gilid ng kalsada habang nakatitig sa laptop. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video clip mula sa minahan nung hapon.
Zinoom niya ang parteng may misteryosong figura na naka-hard hat sa gilid ng bangin. Nanliit ang mata niya. Hindi ganap na nawala ang figura. Sa huling frame, medyo naaninag ang mukha. Lalaking may mahabang pilat sa pisngi. Kilala niya ang mukha. Si Tonyo Wijaya to, bulong niya. Si Tonyo ang dating security chief ng Mindanao Palmaraya na ibinalitang nawala kasama ang mga trabahador. Pero bakit siya nakitang buhay sa lugar na matagal nang sarado? Alam niyang napasubo na siya ng malalim. Pero mas malakas ang kuryosidad niya kaysa takot. Mabilis siyang nag-type sa laptop, hinanap ang mga pangalan ng nawawalang trabahador. Isa sa mga pangalan sa listahan ang nagpatigil sa kanya. Bayani Pratama, Heavy Equipment Operator. Nawala nang walang bakas. Ang apelyido ay nagpabilis ng tibok ng puso niya. Pratama, Dalisay. Katulad ni Rico Dalisay na inaresto kahapon. Kapatid siguro, bulong niya. Isinara niya ang laptop at tumingin sa labas. Malakas pa rin ang ulan, pero sa mata niya ay may desisyong nabuo. Hahanapin niya si Rico kahit anong mangyari. Kinabukasan, tinitigan ni Renan ang litrato sa cellphone niya. Litratong kinuha bago sumabog ang bodega. Malinaw na nakikita ang shipping code sa petty, GH07. Pakiramdam niya hindi random ang code. Borneo Raya 2007, location south, mahina niyang sabi. Naguluhan si Rico na katabi niya. Kabisado niyo po. Tumango si Renan. Na-assign ako sa kaso ng nawawalang trabahador sa South Mine 0 years ago. Pero biglang ipinasara ang kaso sa utos ng chief noon. At sino ang chief noon? Tinitigan siya ni Renan ng malalim saka sumagot, si Armando. Tahimik. Tanging tunog lang ng ulan sa yero ng lumang bahay ang naririnig. Kinuyom ni Rico ang kamao. Nagsisimula ng magtugma ang lahat. Ang nag-utos sa kanya na maghakot ay hindi lang nagtatakip ng krimen, kundi parte rin ng mga taong nagpawala sa kapatid niya noon. Nang hapon, may narinig na yapak sa labas. Agad kinuha ni Renan ang baril. Relax ako to, si Kara, sigaw mula sa labas. Nagkatinginan sila. Dahan-dahang binuksan ni Renan ang pinto. Nakatayo si Kara, basang-basa, hinihingal. Alam kong delikado to, pero may kailangan kayong marinig, mabilis niyang sabi. Pumasok sila sa sala at binuhay agad ni Kara ang laptop. Pinakita niya ang recording kung saan nakita si Tonyo sa minahan. Buhay pa siya, mahina niyang sabi. At mukhang alam niya ang lahat ng nangyari 0 years ago. Matagal na tinitigan ni Renan ang screen. Kung buhay pa si Tonyo, siya ang key witness. Napalunok si Rico. O baka kasabwat din siya. Umiling si Kara. Kung kasabwat siya, hindi siya magpapakita sa lugar na mahigpit na binabantayan. Sa tingin ko nagpapahiwatig siya. Natahimik silang tatlo sandali. Sumasayaw ang apoy ng lampara sa pagitan nila, gumagawa ng mahabang anino sa dingding. Sa huli ay nagsalita si Renan, sige, ngayong gabi hahanapin natin si Tonyo. Mabilis gumabi sa Mindanao. Madilim at maputik na naman ang daan papunta sa minahan. Mabagal ang takbo ng lumang kotse ni Renan, umaasa lang sa mahinang ilaw. Mabigat at maalinsangan ang hangin. Pagdating sa gilid ng minahan, pinatay nila ang makina at naglakad. Dala ni Kara ang maliit na kamera, may flashlight si Rico, at hawak ni Renan ang baril. Tahimik, walang tunog bukod sa patak ng ulan sa malayo. Pero biglang may narinig na yapak mula sa likod ng mga sirang heavy equipment. May lumabas mula sa dilim. Matandang lalaki na ubanin at may sugat sa pisngi. Matigas ang mukha, alerto ang mata. Tonyo Wijaya, mahinang tanong ni Renan. Isa-isa silang tinitigan ng lalaki bago tumango. Hindi kayo dapat nandito, patag niyang sabi. Pero kailangan naming malaman ang nangyari 0 years ago, sagot ni Kara. Tumingin sa lupa si Tonyo, nanigas ang mukha. Kung malalaman nyo, mamamatay kayo. Pero bago pa sila makapagtanong ulit, may narinig na putok ng baril mula sa kalsada. Tumama ang bala sa puno malapit sa kanila. Bilis, alam na nilang nandito kayo. Sigaw ni Tonyo habang hinihila si Rico at Kara sa likod ng malaking bato. Mula sa malayo, kita ang ilaw ng sasakyang papalapit. Umalingaw-ngaw ang sigawan at mabibigat na yapak sa pagitan ng mga puno.
Gumanti ng putok si Renan para protektahan sila. Matapos ang ilang minutong barilan, sumenya si Tonyo na sumunod sa kanya sa makipot na daan papunta sa lumang kuweba sa silangan. Tumakbo sila sa putikan, hinihingal hanggang makapasok sa mamasa-masa at madilim na kuweba. Sa loob, nagsindi ng maliit na ilaw si Tonyo. Welcome sa libingan nila, mahina niyang sabi. Tumingin sa paligid si Kara at napigil ang hininga. Puno ng inukit na pangalan ang dingding ng kuweba. 12 Lahat nakasulat gamit ang uling sa bato. Isa sa mga pangalan na pinakamalinaw ay muntik nang magpaluhod kay Rico. Bayani Pratama. Tumulo ang luha ni Rico. Paos ang boses niya. Kapatid ko to. Tumingin sa kanya si Tonyo nang may pagsisisi. Alam kong mabuting bata siya. Pinatay silang lahat nung sa pilitang isinara ng kumpanya ang minahan. Dito kami inilibing. Ako lang ang nakaligtas. Kinuyong ni Renan ang kamao at tumingin sa labas ng kuweba nang nangingilid ang luha. Alam ni Armando ang lahat ng to, tanong niya. Tumango si Tonyo. Siya ang nag-utos. Siya ang security noon. At siya ang bumaril kay Bayani. Biglang tumahimik. Tanging tunog lang ng ulan sa labas ang naririnig. Nakatitig si Rico sa bato. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang pangalan ng kapatid. Hindi na siya umiiyak. Ang mga mata niya ay naglalaman na lang ng iisang bagay, paghihiganti. Mula sa labas, narinig ang tunog ng humintong sasakyan at may sumigaw ng malakas. Pamilyar kay Renan ang boses. Sa dilim, kilala niya ang tono. Renan, isuko mo ang taong iyan. Direktang utos to galing sa akin. Boses iyon ni Colonel Armando Suarez. At nung gabing iyon, sa gitna ng ulan at dilim ng gubat sa Mindanao, na-realize ni Rico, Renan, at Kara na nagsisimula pa lang ang totoong laban. Ang tunog ng ulan sa labas ng kuweba ay parang tambo ng digmaan. Bawat patak ay bumabagsak sa lupa, bumubuo ng mabigat at nakakatakot na ritmo. Nakatayo si Rico nakatalikod sa pader, kung saan nakaukit ang pangalan ng kapatid niya. Nanginginig pa rin siya sa galit at pangungulila. Sa harap nila, binuhay ni Tonyo ang emergency light. Ang madilaw na liwanag ay tumatama sa mga mukha nilang puno ng putik at alikabo. Alam na ni Armando na nandito tayo, mariin pero pabulong na sabi ni Renan. Hindi siya titigil hanggat hindi nawawala ang lahat ng bakas. Tumango ng marahan si Tonyo. Hindi siya nag-iisa. Kadalasan kapag bumababa siya sa field, may utos galing sa taas. Malakas pa rin ang kapit ng mga taga-Palm Oil Company. Kinuyom ni Rico ang kamao. May pera sila at armas, pero hindi nila mabubura ang ginawa nila. Tinitigan siya ni Tonyo ng malalim. Kaya mo ba silang labanan, Rico? Kahit ikamatay mo pa? Sagot ni Rico sa mababa pero siguradong boses. Matagal na tinitigan ni Renan si Rico. Sa mata ng binata, nakita niya ang bagay na meron din siya noon, ang determinasyong itaguyod ang hustisya, kahit kalaban ang mundo. Kailangan nating lumabas dito bago nila mapalibutan ang entrance, sabi ni Renan. Tumingin si Kara sa madilim na bunganga ng kuweba. May iba bang daan palabas? Umiling si Tonyo. Walang ligtas na daan, pero may daluyan ang tubig sa loob. Papunta iyon sa underground river. Mula doon, pwede tayong lumabas sa east side ng gubat. Nang walang maraming salita, naghanda sila. Papalapit na ang mga yapak at sigawan mula sa labas. Tumatagos ang liwanag ng flashlight sa siwang ng bato, gumagawa ng mahabang anino sa pader. Dali, bulong ni Tonyo sabay turo sa makipot na lagusan sa kanan. Pinauna ni Rico si Kara, sumunod sina Renan at Tonyo. Masikip at mamasa-masa ang lagusan. Kasya lang ang isang taong nakayuko. Tumutulo ang tubig mula sa kisam. Kaya lalong lumalamig ang hangin. Sa likod nila, narinig ang malakas na putok. Bang! 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 Tumatama ang bala sa bato, nagpapalipad ng alikabo. Namamaril na papasok sina Armando. Tuloy lang, sigaw ni Renan. Huwag kayong hihinto. Gumapang sila sa makikipot na siwang hanggang sa bumaba ng matarik ang lagusan. Nagsisimula ng umagos ang tubig sa paanan nila. Ilang metro sa unahan, rinig na ang lagaslas ng tubig. Underground river.
Paglabas nila sa gilid ng madilim na ilog, lumingon si Tonyo. Mauna na kayo. Pipigilan ko sila dito. Nagulat si Rico. Hindi. Sabay tayong lalabas. Umiling si Tonyo. May rason ka pa para mabuhay, Rico. Ako patay na simula pa nung 10 years ago. Sinubukan siyang pigilan ni Renan, pero tinanggal na ni Tonyo ang pinang granada sa sinturon niya. Alis na. Huwag nang magsayang ng oras. Sa sandaling iyon, tumakbo pabalik si Tonyo sa lagusan habang sumisigaw. Para sa mga inilibing sa lupang to. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kuweba. Naglaglagan ang mga bato, nakakabingi ang dagundong. Gumuho ang lagusan sa likod nila. Nahulog si Rico, Kara, at Renan sa ilog at tinanggay ng malakas na agos. Humampas ang malamig na tubig sa katawan nila, lumabo ang paningin. Sa gitna ng agos, nakita ni Rico ang malabong liwanag sa dulo, ang labasan. Ilang oras ang lumipas, lumitaw sila sa pampang ng ilog sa labas ng gubat. Puno ng putik at dugo ang katawan nila. Napakalamig ng hangin ng madaling araw pero buhay pa sila. Ubo ng ubo si Renan tapos sinubukang tumayo. Si Tonyo, nagsakripisyo siya. Tumingin si Rico sa direksyon ng kuweba na ngayon ay butas na lang na natatakpan ng bato. Namatay siya para ipakita ang totoo. Naupo si Kara sa lupa, nakatingin sa langit na nagliliwanag na. Nasa akin ang lahat ng recording. Sa minahan, sa kuweba, lahat nasa kamera ko. Tumango si Renan. Kailangan nating itago muna yan. Hahanapin ka rin ni Armando. Tumingin si Kara sa kanilang dalawa. May alam akong ligtas na lugar. Bahay ng best friend ko sa Butuan. Pero kalahating araw ang biyahe papunta dun. Tumango ng marahan si Rico. Alis na tayo bago nila tayo mahanap. Samantala sa kabilang parte ng gubat, nakatayo si Colonel Armando Suarez sa harap ng gumuhong kuweba na galit na galit. Yumanig ang lupa dahil sa pagsabog, ilan sa mga tauhan niya ang nasugatan. Hanapin niyo sila, sigaw niya. Kahit sunugin niyo ang buong gubat na to. Lumapit ang isa niyang tauhan. Sir, nahanap namin to. Iniabot niya ang kinakalawang na kwintas. Tinitigan ito ni Armando ng maigi. Nakaukit ang pangalang Tonyo Wijaya. Kinuyom ni Armando ang kamao. Sa wakas patay ka na talaga, Tonyo. Pero sa likod ng malamig na salita, may mababaka sa mukha niya. Hindi ginhawa, kundi takot. Alam niyang hanggat buhay sina Renan at Rico, hindi pa talaga nakabaon ang sikreto. Naglakad si Armando papunta sa kotse niya, tinawagan ang isang tao gamit ang satellite phone. Bilisan niyo ang plano. Magpadala ng team galing kumpanya. Huwag niyong hayaang malaman ng media bago tayo makapaglinis. Sumagot ang nasa kabilang linya. Paano kung makialam ang reporter? Malamig na sumagot si Armando, burahin ang bakas. Tanghali na nang makarating si Rico sa lumang kubo sa gitna ng taniman ng goma. Binuksan agad ni Kara ang laptop at kinopya ang recording sa ilang spare memory card. Kapag nahuli ako, kayo na ang magdala nito sa Maynila, mariin niyang sabi. Tinitigan siya ni Renan. Alam mong pwede nitong tapusin ang career ko. Umiti ng tipid si Kara. Kung kayang sirain ng katotohanan ang isang tao, ibig sabihin sira na talaga ang mundo simula pa lang. Tumingin si Rico sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang lupang daan papuntang silangan. Tahimik niyang inalala ang mukha ni Bayani, ang kapatid na laging kasama niya sa minahan noon. Ngayon, naninikip ang dibdib niya sa guilt. Pero sa likod nun, may bagong apoy na nag-aalab. Alam niyang ang paghihiganti niya ay hindi lang para kay Bayani, kundi para sa dose-dosenang biktima na inilibing ng walang pangalan. Nung paggabi na, naghanda sila ulit. Pero bago pa sila makalabas, may asong tumahol ng malakas sa malayo. Nakinig si Renan. Sa labas ng bakod yun. Malapit na sila. Pinatay ni Kara ang ilaw. Kumuha si Rico ng bakal bilang armas. Sa dilim, narinig ang mabibigat na yapak na papalapit kasunod ang tunog ng radyo. Team 1, clear nyo ang west side. Target, 3 tao, 2 lalaki, 1 babae. Nagkatinginan sila. Wala nang ibang daan kundi lumaban. Bumulong si Renan. Lumabas kayo sa bintana sa likod. Pipigilan ko sila dito.
Pero sir, wag na tayong magtalo. Ako ang nakakaalam sa galaw nila. Alis na. Dahan-dahang binuksan ni Renan ang pinto at nagpaputok sa ere para makuha ang atensyon. Pinaulanan ng bala ang dingding ng kubo. Sinamantala ni Nakara at Rico ang pagkakataon para tumalon sa bintana at tumakbo sa gubat sa likod. Mula sa likod ng puno, lumingon si Rico at nakitang nasusunog ang kubo. Gusto niyang bumalik pero hinila siya ni Kara. Hindi natin siya matutulungan kung mamamatay tayo dito. Patuloy silang tumakbo, tinagos ang dilim at ulan hanggang sa dahan-dahang nawala ang putukan sa likuran. Nung gabing iyon sa gitna ng katahimikan ng gubat, huminto si Rico sa ilalim ng malaking puno, nakatingin sa apoy sa malayo. Sir Renan, paos ang boses niya. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng to. Tinitigan siya ni Kara na nangingilid ang luha. Kailangan nating magpatuloy. Marami pang hindi nakakaalam ng totoong nangyari dito. Hinawakan ni Rico ang kwintas na nakasabit sa lig niya. Kwintas ni Bayani na nahanap sa guho ng kuweba. Bayani, hintayin mo ako, mahina niyang bulong. Ilalabas ko ang lahat. At sa langit ng gabi sa Mindanao na puno ng kidlat, may kakaibang tunog na narinig mula sa gubat. Parang bulong ng maraming tao na sabay-sabay nagsasalita, mahina pero malinaw. Galing ang boses sa direksyon ng gumuhong kuweba. Tila hindi pa matahimik ang mga kaluluwang nakalibing doon. Dahan-dahang lumingon si Rico, maputla ang mukha, pero hindi natakot ang nasa mata niya. Alam niya kung ano man ang mangyari. Simula pa lang ito ng mahabang laban sa pagitan ng katotohanan at kabulukan na lumululon sa lupa ng Mindanao. Binalot ng makapal na hamog ang gubat ng Mindanao nung madaling araw. Naglakad sina Rico at Kara ng walang tiyak na direksyon. Umaasa lang sa instinct at sa maliit na mapangpunit na. Amoy pa rin ang basang lupa na maihalong usok mula sa nasunog na kubo kagabi. Hindi sila nag-iimikan simula nung mangyari iyon. Sa katahimikan, alam nilang pareho na posibleng wala na si Major Renan. Tinitigan ni Kara ang lakad ni Rico mula sa likuran. Mukhang mas kalmado ang binata kaysa dati, pero may malalim sa mga mata niya. Halo ng pangulila at determinasyon. Kailangan nating makalabas agad sa gubat na to bago tayo mahanap ng team ni Armando, mahina niyang sabi. Huminto sandali si Rico para tignan ang araw. Kung didiretso tayo sa silangan, mamayang hapon makakarating tayo sa main road papuntang Butuan. May narinig na tunog ng helikopter sa malayo, kaya napayuko sila sa likod ng talahib. Mula sa langit, tinatamaan ng searchlight ang mga puno. Hindi siya sumusuko, bulong nila. Siguradong nagkalat na ng warning si Armando sa buong lugar. Tumingin sa kanya si Kara. Wala tayong masyadong oras. May kilala akong pwedeng tumulong, pero hindi siya pwedeng pagkatiwalaan ng buo. Anong pangalan? Sarah Molina. Dati siyang doktor ng mining company, pero umalis siya nung nalamang maraming pinapatay na trabahador ng Patago. Tinitigan siya ni Rico ng maigi. Kung kakampi natin siya, puntahan natin. Pero kung magtatraidor siya, hindi ako magdadalawang isip. Tumango si Kara. Ako rin. Nang magtanghali, nakarating sila sa gilid ng gubat. Mula sa malayo, may maliit na komunidad at ilang nakaparadang mining trucks. Nagsuot si Kara ng sombrero at lumang mask para itago ang mukha. Tinakpan ni Rico ang sugat sa braso gamit ang basang tela. Naglakad sila sa maalikabok na daan, nagpapanggap na naghahanap ng trabaho. Sa gitna ng mga tindahan, may isang kahoy na gusali na may nakasulat na Sarah Molina Medical Clinic na medyo tago. Pagpasok nila, amoy gamot at Lysol ang sumalubong. Isang ginang na maayos ang pagkakatali ng buhok ang lumabas mula sa kortina. Maputla ang mukha pero matalim ang mata. Kara, mahina niyang boses. Tumango si Kara. Doktora Sara, si Rico to, kailangan namin ang ligtas na lugar. Tinitigan ni Sara si Rico nang may pag-aalinlangan sa kanilok ang pinto. Narinig ko ang pagsabog sa gubat kagabi. Hinahanap kayo. Hindi titigil si Armando hanggat hindi nawawala ang ebidensya. Bumuntong hininga si Rico. May kopya kami, pero kailangan namin ng malakas na internet para maipadala ang data sa media. Pumunta si Sara sa likod. Mahina ang signal dito, pero may lugar sa lumang minahan. Nandoon ang data center ng kumpanya dati.
May maliit na satellite na hindi pa nila pinapatay. Nag-alala si Kara. Sa minahan, ibig sabihin papasok ulit tayo sa teritoryo nila. Patag na sagot ni Sarah. Pero yun lang ang tanging paraan. Kinagabihan, umalis sila ng patago gamit ang lumang motor ni Sarah. Sira-sira ang daan papuntang minahan, dadaan sa tulay na kahoy na halos bumigay na. Tanging kuliglig at mahinang ugong ng makina ang maririnig. Sa gitna ng biyahe, biglang huminto si Sarah. Nakikita niyo ba iyon? Sa malayo, may maliit na apoy sa pagitan ng mga puno, gumagalaw ng dahan-dahan parang sulo na hawak ng tao. Tinitigan ni Rico ng maigi. Nagpapatrolya ba sila? Hindi, kabadong sabi ni Sarah. Yung mga trabahador yan na nawala ilang taon na ang nakakaraan. Minsan tuwing gabi lumilitaw sila ng ganyan. Sabi ng mga tao dito, binabantayan pa rin ng mga kaluluwa nila ang minahan. Kinilabutan si Kara. Kaluluwa. Tumingin si Sarah kay Kara. Sa ganitong lugar, hindi laging umaalis ang mga namatay. Ipinagpatuloy nila ang biyahe ng walang imikan. Pero bumibigat ang pakiramdam. Paminsan-minsan nakakarinig si Rico ng mahinang bulong sa mga dahon. Boses na kamukhang-kamukha ni Bayani, ang kapatid niya. Kuya, uwi na. Lumingon siya agad pero wala namang tao. Hangin at hamog lang ang gumagalaw sa mga puno. Pagdating sa lumang minahan, mukhang patay na higante ang gusali. Kinakalawang na ang dingding na bakal at nakakabit pa ang logo ng Mindanao Palmaraya sa itaas ng malaking pintong bakal. May dalang flashlight si Sarah. Sa control room tayo sa second floor. Nandoon pa ang mga server. Sa loob, amoy kulob na may halong langis at lumang dugo. Nakita ni Rico ang bakas ng kamay sa pader. Bakas ng dugo na natuyo na. Alam niyang dito ini-execute ang mga trabahador na tumatanggi sa utos ng kumpanya. Pagdating sa control room, binuksan agad ni Kara ang laptop at kinonekta ang cable sa server panel. Umilaw ang screen, pinakita ang lumang data ng kumpanya, listahan ng trabahador, resulta ng minahan, at secret records na mailabel na Operation Seroja. Nanginginig na tinitigan ni Sarah ang screen. Ang tawag nila sa operasyon na to ay site cleaning, pero hindi lupa ang nililinis, kundi tao. Kinuyom ni Rico ang kamao. Ikalat na natin ngayon. Pero nung ilang porsyento pa lang ang naipapadala. Nakarinig sila ng yapak mula sa baba. Pinatay ni Sarah ang flashlight. Mas mabilis silang dumating kaysa sa inaakala ko. Bumunot si Rico ng maliit na kutsilyo sa bewang at nagtago sa likod ng panel. Ako na ang bahala. Rinig ang mabibigat na sapato sa hagdan kasabay ng liwanag ng flashlight. Huminto ang tunog sa harap ng pinto. Tapos narinig ang boses na kilalang-kilala ni Rico. Mabigat at malamig. Rico Dalisay, tama na ang gulo. Nakatayo si Colonel Armando Suarez sa pinto maihawak na baril. Sa likod niya, may dalawang taong nakauniporme ng itim na may dalang rifle. Tinitigan siya ni Rico ng matalim. Ilan pa ang kailangang mamatay para mabusog kayo, Armando? Mumisi ng mapang-asar si Armando. Sa tingin mo ba patas ang mundo, iho? Ang hustisya ay ilusyon lang na pinapanatili para magtrabaho pa rin ang maliliit na taong gaya mo. Dahan-dahang ginalaw ni Kara ang laptop, sinisiguradong tuloy-tuloy ang pag-send ng data gamit ang satellite network. Nagpigil ng hininga si Sarah habang nakatingin sa screen. Tumingin si Armando sa kanila nang may pagdududa. Anong ginagawa niyo? Bago pa makalapit, binato ni Rico ang screwdriver sa ilaw. Nagdilim ang buong kwarto. Sa dilim, pumutok ang baril. Sumigaw si Kara. Yumuko si Sarah sa likod ng mesa. Ilang segundo ang lumipas, tumigil ang mga yapak ni Armando. Nagpigil ng hininga si Rico sa likod ng poste. Tumutulo ang dugo sa balikat niya. Sugatan siya, pero nakatayo pa. Mula sa malayo, bumulong si Kara. Naipadala na ang data. Na-realize iyon ni Armando at nagalit, binaril ang server hanggang sa magkaroon ng sparks. Sa tingin niyo maniniwala ang mundo sa mga batang idealistang gaya niyo? Lumabas si Rico sa pinagtataguan at tinitigan si Armando ng puno ng galit. Baka hindi sila maniwala pero malalaman nila. Tumakbo siya at dinamba si Armando hanggang sa mahulog silang dalawa sa sahig sa baba. Tumalsik ang baril ni Armando sa sulok.
Nagkaroon ng matinding bakbakan sa gitna ng mga bakal. Naghalo ang tunog ng kalabog, mabigat na paghinga, at ulan sa bubong na yero. Sa huli, natutukan ni Armando ng kutsilyo sa liig si Rico. Bata ka lang na naglalaro ng bayani-bayanihan. Tinitigan siya ni Rico habang tumutulo ang dugo sa pisngi. At ikaw ay duwag na nagtatago sa likod ng uniforme. Biglang may sumigaw mula sa taas. Rico, talon! Sigaw ni Kara. Sinipa ni Rico ang paa ni Armando at tumalon sa ilog ng minahan sa baba. Nilamon ng itim na tubig ang katawan niya. 2 beses na nagpaputok si Armando, pero nawala na si Rico sa dilim ng tubig. Ilang oras ang lumipas, nakatakas si Kara at Sarah palabas ng minahan. Kumalat na ang data sa foreign servers at lumabas sa ilang alternative media. Tinitigan ni Kara ang basag niyang cellphone. Nagsisimula nang lumabas ang mga headline. Mindanao Palmaraya, sangkot sa mass killing ng mga trabahador sa minahan. Umiti ng mahina si Sarah. Hindi na nila matatakpan to. Tumingin si Kara sa ilog. Kung saan huling nakita si Rico. Payapa ang tubig. Pero sa ibabaw, may kwintas na dahan-dahang inaanod. Kwintas ni Bayani. Pinulot niya ito at hinawakan ng mahigpit. Buhay pa si Rico. Alam kong nasa labas pa siya. At sa malayo, sa likod ng hamog ng umaga, isang anino ang naglalakad ng dahan-dahan sa gilid ng itim na ilog. Puno ng dugo ang mukha, pero nagliliyab ang mga mata sa parehong determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Kulay itim na maihalong kahel ang langit ng butuan nung gabing iyon, tila nagpipigil ng hininga ang lungsod. Sa bawat telebisyon, sa mga kapihan, terminal, hanggang istasyon ng pulis, tuloy-tuloy ang balita tungkol sa skandalo ng Mindanao Palmaraya. Ang 5-minutong video na nagpapakita ng data ng mass killing ng mga trabahador, secret operation logs, at mga utos na pirmado ng matataas na opisyal ay kumalat na. Lumabas ang pangalan ni Colonel Armando Suarez sa dulo ng video na may malaking caption, pangunahing suspect sa pagkawala ng mga trabahador ng minahan. Tinitigan ni Kara ang basag na screen ng cellphone niya nang nangingilid ang luha. Nakaupo siya sa masikip na kwarto ng isang inn sa gilid ng lungsod. Sa tabi niya, nililinisan ni A.F. Sarah ang sugat sa balikat ni Kara na nagsisimula ng matuyo. Alam mo ba, Kara? Ang ginawa natin ay parang nagsindi ng malaking apoy. Sabi ni Sarah sa kalmadong boses. Tumango ng marahan si Kara. Gusto ko lang malaman nila na ang mga namatay sa gubat ay hindi hayop. Tao sila, may pamilya. Tumingin si Sarah sa labas ng bintana. Pero ngayon ang apoy na iyan ay pwedeng sumunog kahit kanino, pati sa atin. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Armando sa madilim na kwarto. Tanging liwanag lang ng sigarilyong paubos na ang tumatanglaw. Wala na siyang suot na uniforme. Sa mesa sa harap niya, nagkalat ang dyaryo, flash drive, at baril. Tumunog ang telepono, mabigat at malamig ang boses sa kabilang linya. Naglik na lahat, manding. Nangako ka noon na magiging malinis to. Napalunok si Armando. Maayos ko pa to, alam ko kung sino ang nagpakala. Kara Reyes at Rico Dalisay ang pangalan. Tumawa ng mahina ang boses. Rico Dalisay. Nabubuhay ka pa rin sa nakaraan. Tinitigan ni Armando ang kawalan. Nalunod siya sa ilog. Huwag kang masyadong sigurado. Pinatay ng boses ang tawag. Ibinato ni Armando ang cellphone sa pader. Shit, bulong niya. Kinuha niya ang baril at tumingin sa salamin. Mukha siyang mas matanda kaysa noong nakaraang linggo. Alam niyang kapag hindi niya naisara ang kasong ito, hindi lang posisyon ang mawawala sa kanya, pati buhay niya. Samantala sa pantalan, isang lalaki ang naglalakad ng paika-ika. Puno ng sugat ang katawan, maalikabok ang mukha, pero nagliliyab ang galit sa mga mata. Si Rico Dalisay. Nakaligtas siya. Lumuhod siya sa gilid ng tubig, hinugasan ang tuyong dugo sa kamay, at kinuha ang kwintas na nakasabit sa liig ni Bayani. Pangako, tol, hindi pa tapos ang lahat. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Sabi ko na nga ba hindi ka mamamatay? Lumingon si Rico. Nakatayo doon si Mang Tonyo, ang dating mekaniko ng minahan na tumakas matapos ang trahedya. Nagulat si Rico. Tonyo. Tinaas ni Tonyo ang plastic bag na may pagkain.
Kailangan mo ng lakas kung makikipaggera ka sa malalaking tao. Nag-usap sila nung gabing iyon sa lumang barko na hindi na pwedeng ilayad. Ikinuwento ni Tonyo na matapos kumalat ang balita, nagsimulang maghanap ang mga tauhan ng kumpanya ng mga lumang saksi, isa-isang dinadampot ang mga may alam sa katotohanan. Kahit si Major Renan hindi pa nahahanap, sabi ni Tonyo. Kinuyom ni Rico ang kamao. Ibig sabihin naglilinis pa sila ng kalat. Tumango si Tonyo. Pero pwede tayong gumanti ng atake. May mga dokumento pa ako galing sa lumang bodega ng kumpanya. Kapag isinama sa data na kinalat ni Kara, kumpleto na ang lahat. Tumingin si Rico sa lungsod na kumikinang sa malayo. Kung ganun, dalhin natin ang jerang to sa gitna ng syudad. Kinabukasan, nakatanggap si Kara ng mensahe galing sa unknown number. Isang pangungusap lang ang laman. Pumunta ka sa tulay sa pier mamayang gabi mag-isa, dala ang flash drive. Babala ni Sarah, patibong yan. Pero alam ni Kara na hindi galing sa kaaway ang mensahe. Sa ilalim ng mensahe may maliit na marka, 3 tuldok at 1 guhit. Code yun na ginagamit lang ni Rico noon. Dumating si Kara sa takdang oras nung gabing iyon. Malakas ang hangin mula sa dagat, dala ang amoy ng asin at alikabok. Sa dulo ng tulay, nakatayo si Rico, suot ang bagong damit. Matigas ang mukha, pero may halong ginhawa ang mga mata. Rico! Nanginginig ang boses ni Kara. Ngumiti ng tipid si Rico. Nandito pa ako. Pinigilan ni Kara ang luha. Akala ko wala ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi tapos to. Umupo sila sa gilid ng tulay at pinag-usapan ang susunod na plano. Ibinigay ni Kara ang backup flash drive na tinatago niya. Pinakita ni Rico ang maliit na mapa na may pulang marka sa ilang lugar. Ito ang location ng bodega kung saan nila tinatago ang original documents. Kapag nakuha natin yun, matibay na ang ebidensya laban sa kanila. Tumingin sa kanya si Kara ng may pag-aalala. At kung mauna si Armando? Tumingin si Rico sa dagat sa malayo. Di ang tanging paraan ay harapin siya. Sa ibang lugar, nakikipagkita si Armando sa isang misteryosong tao sa mataas na gusali. Nakaitim na suit ang lalaki at nagsasalita ng walang emosyon. 2 beses ka nang pumalpak, malamig niyang sabi. Alam na ng media. Nagdedemand na ang publiko. Kapag hindi mo inayos to, bibitaw na ang kumpanya. Mag-isa ka na lang, Armando. Hinawakan ni Armando ang mesa. Bigyan mo ako ng 2 araw. Alam ko kung nasaan sila. Tinitigan siya ng lalaki ng patag. 2 araw, pagkatapos nun wala ka ng kwenta. Pagkaalis ng lalaki, tumingin si Armando sa labas ng bintana. Nagre-reflect ang ilaw ng lungsod sa mata niya. Kung kailangang masunog ang mundong to, sisiguraduhin kong kasama silang matutupok. Madaling araw, pumasok si Rico at Kara sa lumang industrial area. Nakatayo doon ang bodega ng mga dokumento ng kumpanya, parang higanting pipi. Mataas ang bakod at maraming kikis. Naghihintay si Tonyo sa labas gamit ang lumang pick-up. Bibigyan ko kayo ng 20 minutes. Pagkalipas nun, babanggain ko ang bakod at papasok. Gumapang si Rico at Kara sa pagitan ng mga container. Nagsisimula ng umambon. Nakapasok sila sa siwang ng basag na bintana. Sa loob, amoy basang papel at langis. Nahanap nila ang malaking bakal na kabinet na may simbolo ng kumpanya. Sinubukang buksan ni Rico gamit ang maliit na tools na dala niya. 5 minutes pa, mabilis niyang sabi. Biglang may narinig na mabibigat na yapak. Nataranta si Kara. Rico, may tao. Mula sa dilim, lumitaw si Armando Suarez na nakatutok ang baril. Sabi ko na nga ba hindi maniniwala ang mundo sa mga peking bayani. Dahan-dahang tumayo si Rico, hinarangan si Kara. Hindi mo mapipigilan ang katotohanan, Armando. Ngumiti ng malamig si Armando. Ang katotohanan ay kwento lang na pinapanalo ng taong buhay pa. Nung akmang kakalabitin na ni Armando ang gatilyo, may narinig na maliit na pagsabog sa likuran. Binangga ni Tonyo ang bakod at ang pader ng bodega gamit ang sasakyan. Nabasag ang salamin, tumunog ang alarm. Hinila ni Rico si Kara palabas habang natrap si Armando sa loob ng bakal at apoy. Tumakbo sila sa gitna ng malakas na ulan, iniwan ang bodegang nagsisimula ng masunog. Mula sa malayo, nagdatingan ang mga ilaw ng pulis.
Huminto sandali si Rico sa kalsada, nakatingin sa apoy sa likod nila. Simula pa lang to, Kara. Mas marami pang darating. Tinitigan siya ni Kara habang hinihingal. At magiging handa tayo. Sa gitna ng butuan na hindi natutulog, nagpapalabas ang malalaking screen ng breaking news. Bagong ebidensya sa kaso ng Mindanao Palmaraya, natagpuan, elite police sangkot. At sa madilim na eskinita, naglakad si Armando palabas ng guho. Puno ng uling ang mukha, nagliliyab ang mata sa galit. Hindi pa tapos ang laro, Rico. Hindi pa, mahina niyang sabi. Naging dagat ng gulo ang butuan. Puno ng demonstrador ang mga pangunahing kalsada na humihingi ng hustisya sa kaso ng Mindanao Palmaraya. May mga banner na may nakasulat na itigil ang pagpatay sa mga manggagawa na kumakaway sa gitna ng usok ng mga sinusunog na gulong. Dumating ang media mula sa buong Pilipinas para ibalita ang sitwasyon ng lungsod na hindi na payapa. Sa isang safe house sa bandang Libertad, nakatitig si Rico Dalisay sa maliit na GI na nagpapakita ng mukha ni Colonel Armando Suarez. Wanted na ngayon ang pulis. Pero malakas pa rin ang kapit sa loob ng kapulisan. Nakatayo si Kara sa tabi niya, hawak ang mapa at ilang bagong dokumento. Hindi siya tatakbo, Rico, mariin niyang sabi. Ang taong gaya ni Armando hindi kayang mabuhay ng nagtatago. Hahanapin niya tayo. Tumango ng marahan si Rico. At kapag nangyari iyon, handa tayo. Sa kabilang mesa, naghahanda si Tonyo Wijaya ng simpleng gamit, laptop, maliit na kamera, at ilang external hard drive. Natap ko ang ibang frequency ng radio ng pulis. May impormasyon na ngayong gabi magkakaroon ng meeting sina Armando at ang taga-kumpanya. Sa Hotel Indah Butuan ang location. Tinitigan siya ni Rico ng matalim. Ibig sabihin sinusubukan pa rin nilang isara ang kasong to. Sagot ni Tonyo. Pero pwede natin silang espiyahan. Kapag na-record natin ang meeting na iyon, tapos na. Pumasok si Eve Sarah Molina dala ang dermos ng kape. Mukhang pagod pero kalmado ang boses. Kung pupunta kayo doon, mag-ingat kayo. Hindi naligtas ang lungsod na to, maraming matang nakabantay. Kumuha ng isang tasa ng kape si Rico at tumingin sa labas ng bintana. Masyado na tayong malayo para umatras, Doktora. Bumuhos ang malakas na ulan nung gabing iyon. Madulas ang kalsada at kumikislap ang ilaw ng lungsod sa baha. Sumakay si Rico at Kara sa lumang motor papuntang hotel. Lugar kung saan magaganap ang sikretong pulong. Naghintay si Tonyo sa van sa kabilang kalsada, nagmamasid gamit ang remote camera. Rico, pumasok na ang signal ng kamera. Narinig ang boses ni Tonyo sa maliit na earpiece nila. Nasa 6th floor sila. Isang malaking kwarto, 2 armadong gwardya sa labas. Yumuko si Kara sa likod ng helmet. Sigurado kang papasok kang mag-isa? Ngumiti ng tipid si Rico. Gusto ko lang marinig ang usapan nila. Kapag nahuli, saka tayo kikilos. Pagdating sa parking area, nagsuot si Rico ng sombrero at jacket ng housekeeping. May dala siyang timba at walis bilang disgis. Kalmado siyang pumasok sa service door. Tumunog ang lumang elevator habang dinadala siya sa 6th floor. Parang ang haba ng bawat segundo. Pagbukas ng elevator, nakita ni Rico ang 2 lalaking nakauniporme ng itim na nagbabantay sa harap ng room 6. Tinulak niya ang timba habang nakayuko, kunwaring nagmamop ng sahig. Nung lumingon sandali ang gwardya, idinikit ni Rico ang maliit na gadget sa ilalim ng seradura ng pinto. Recording microphone na gawa ni Tonyo. Sa maliit na earphone, narinig ang malabong usapan. Kapag lumabas ang data na iyan, tapos tayo. Sabi ng mabigat na boses na kilalang-kilala ni Rico, si Armando Suarez. Sumagot ang isa pang boses ng malamig. Malilinis ang pangalan ng kumpanya sa'yo, Armando. Pero hindi ka na namin mapoprotektahan. Huwag kang magbiro, sigaw ni Armando. Ako ang nagtapo ng 12 ng bangkay gamit ang sarili kong kamay. Kapag nadamay ako, matagal na rin kayong nakukulong. Napigil ni Rico ang hininga. Ang usapan ay parang bagang nag-aalab sa ulo niya. Narinig ulit ang kabilang boses. Hindi mo naiintindihan. Walang pakialam ang mundo kung sino ang tama. Ang mahalaga kung sino ang matira.
Pagkatapos nun, narinig ang pag-urong ng upuan at mga yapak papalapit sa pinto. Mabilis na naglakad palayo si Rico. Pero biglang sumigaw ang isa sa mga gwardya. Tigil! Lumingon si Rico at tila tumigil ang mundo sandali. Tumagos ang matalim na tingin ng gwardya sa sombrero at mask na suot niya. Sino ka? Nang hindi sumasagot, binitawan ni Rico ang timba, sinipa ang pinto ng elevator at tumalon papasok habang pasara na ang pinto. Tumagos ang bala sa dingding ng elevator. Tumunog ng malakas ang alarm ng hotel. Sa labas ng hotel, nakita ni Kara ang nangyayari. Tonyo, nahuli siya. Nakita ko, mabilis na sagot ni Tonyo. Sakay na sa sasakyan. Ihahanda ko ang daanan palabas. Tumakbo si Rico sa gitna ng ulan. Mabigat ang hininga. Papalapit na siya sa exit nang makarinig ng malakas na kalabog. Binangga ng itim na kotse ang gilid ng hotel. Lumabas si Armando Suarez. Madilim ang mukha, may hawak na baril. Rico! Umalingaw-ngaw ang boses niya sa ulan at ilaw. Ang lakas ng loob mong magpakita sa harap ko. Huminto si Rico sa gitna ng kalsada, tinitigan siya ng walang takot. Hindi ako nagtatago, Armando. Pumunta ako para tapusin ang lahat ng to. Lumapit si Armando. Nakatutok pa rin ang baril. Sa tingin mo mababago mo ang mundo gamit ang isang mumurahing video. Umiling ng marahan si Rico. Hindi ang video ang importante, kundi kung sino ang mailakas ng loob na lumaban sa iyo. Pinaputok ang unang bala. Sumigaw si Kara mula sa malayo, pero nakapagtago na si Rico sa likod ng kotse. Bumusina ng malakas si Tonyo, sinusubukang ilihis ang atensyon ni Armando. Sa lumalakas na ulan, pumutok ang dalawang sumunod na bala at tumalbog sa aspalto. Mabilis na tumakbo si Rico at sinipa ang bukas na drum ng gasolina sa gilid ng kalsada. Isang tilamsik ng kuryente mula sa naputol na kable ang lumikha ng malaking pagsabog. Nabasag ang mga salamin, umwang ang alarm ng mga sasakyan at tumalsik si Armando. Natakpan ng makapal na usok ang paningin. Sinamantala ni Rico ang kaguluhan para hilahin si Kara papunta sa sasakyan ni Tonyo. Arangkada na, sigaw niya. Pinaharurot ni Tonyo ang sasakyan. Mabilis na umalis ang sasakyan sa gitna ng apoy at sirena. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa lumang pantalan, lugar na saksi sa simula ng trahedya. Nanginginig pa rin si Kara habang nakatingin sa paso sa braso ni Rico. Muntik ka nang mamatay kanina. Ngumiti ng pagod si Rico. Hindi yun ang una. Inilabas ni Tonyo ang laptop. Ligtas ang recording. Na-record lahat ng usapan ni Armando sa taga-kumpanya. Pero kailangan natin ng ligtas na lugar para ma-upload lahat. Tumingin sa kanila si Sara na kakarating lang ng may pag-aalala. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito, Rico? Hahabulin nila tayo hanggang kamatayan. Tumingin si Rico sa madilim na dagat. Seryoso ang mukha. Kung iyon ang presyong kailangang bayaran, sige lang. Pero hindi ko nahahayaang mamatay ang mga tao nang walang pangalan. Sa malayo, narinig ulit ang sirena ng pulis. Padami ng padami at palapit ng palapit. Tumingin si Kara kay Rico. Anong plano mo ngayon? Huminga ng malalim si Rico. Dadalhin natin ang jerang to sa publiko, hindi na sa likod ng tabing kundi sa gitna ng lungsod. Para malaman ng lahat kung sino talaga si Armando Suarez. Samantala, sa guho ng hotel na sunog ang kalahati, nakatayo si Armando Suarez na puno ng maliliit na paso ang katawan. Sa tabi niya, inaalalayan siya ng ilan niyang tauhan. Nagliliyab ang mga mata niya sa galit na hindi na maitago. Rico, bulong niya, paos pero matalim. Sa tingin mo tapos na to? Tinitigan niya ang lungsod na nagsisimula ng lumiwanag dahil sa pula at asul na sirena. Bukas malalaman ng butuan kung sino talaga ang dapat nilang katakutan. Tumagos ang bukang liwayway sa langit ng butuan na may mapulang liwanag. Nananatili sa hangin ang usok mula sa sunog sa hotel kagabi parang huling hininga ng lungsod na nagpipigil ng galit. Sa isang lumang bodega malapit sa pantalan, nakasandal si Rico dali sa isa pader, habang nakatitig sa laptop screen na kumukurap, pinapakita ang progress ng pag-upload ng recording ng usapan ni Armando Suarez at ng kumpanya. Nasa 80% pa lang. Ang bawat segundo ay parang paghihintay ng kamatayan.
Ang bagal ng server, reklamo ni Tonyo habang mabilis na nagtatype. Siguradong binablock nila ang network ng lungsod. Hindi mapakali si Kara sa paglalakad. Ibig sabihin alam nilang nandito tayo. Tumingin si Sara sa relo niya. Kung totoo yan, wala na tayong masyadong oras. Bumuntong hininga ng malalim si Rico. Puno ng pagod at maliliit na sugat ang mukha niya dahil sa pagsabog kagabi. Pero sa likod nun ay may determinasyong hindi mapapatay. Hindi tayo pwedeng pumalpak, mahina niyang sabi. Kapag lumabas ang video na to, makakakuha ng hustisya ang lahat ng biktima. Tumingin siya sa screen tapos kay Kara. Kasama si Bayani. Yumuko si Kara, namumula ang mata. Laging nagpapasikip ng dibdib ni Rico ang pangalang yun. Bayani Pratama, ang kapatid niyang minero na nawala 0 years ago. Ngayon alam na ni Rico na ang bangkay ni Bayani ay isa sa 49 na bag sa loob ng pesting truck na iyon. Samantala, sa headquarters ng pulisya, nakaupo si Armando Suarez na galit na galit. Puno ng pulis ang kwarto pero tahimik ang lahat. Nakatitig siya sa malaking screen sa harap, pinapakita ang mukha ni Rico na viral sa social media. Driver ng truck na may dalang 49 na bag ng karning tao na lumalaban sa sistema. Umaalingaw-ngaw ang boses ng news commentator. Ang video na ito ay hinihinalang nagdadawit sa matataas na opisyal sa sindikato ng pinakamalaking kumpanya ng palm oil sa Mindanao. Hinampas ni Armando ang mesa ng malakas. Patayin niyo ang lahat ng broadcast na iyan at hulihin si Rico Dalisay buhay man o patay. Sinubukang magsalita ng isa sa mga tauhan niya, si Lieutenant Yusuf. Pero sir, kung totoo ang data na iyan. Tahimik sigaw ni Armando. Sa tingin mo hahayaan kong sirain ng batang iyan ang karir ko? Ako ang nagtayo ng sistemang to. Ako ang nagprotekta sa kanilang lahat. Namumula ang mukha ni Armando, nanlilisik ang mata. Alam niyang kapag na-upload ang video, hindi lang pangalan niya ang sira, kundi pati ang buong network niya, kasama ang mga opisyal na nagpoprotekta sa kanya. Tinitigan niya ang digital map screen na nagpapakita ng huling lokasyon ng signal ng laptop ni Rico. Kumukurap ang pulang tuldok sa area ng lumang pantalan. Maghanda, malamig niyang sabi. Tatapusin natin sila ngayong gabi. Magtatakip silim na. Naging kulay abo ang langit ng Mindanao. Dala ng hangin mula sa dagat ang amoy ng asin at usok ng barko. Sa lumang bodega, nakatitig si Rico sa screen na nagpapakita ng 79%. Konti na lang, bulong niya. Konti na lang, Bayani. Pero bago matapos ang upload, biglang namatay ang kuryente. Nagdilim ang screen. Napasigaw ng mahina si Kara. Diyos ko, paano na to? Sinubukan ni Tonyo na paandarin ang maliit na generator sa sulok, pero ayaw gumana. Pinatay nila mula sa main line. Alam na nila. Naggitngit ang ngipin ni Rico. Kailangan nating maghanap ng emergency signal. Kahit ipadala lang ang parte ng data. Tumingin si Sara sa labas ng bintana. May bangka ng mangingisda sa pier. May satellite radio sila. Agad na tumayo si Rico. Yun ang huling pag-asa natin. Pero pagkalabas nila ng bodega, may pumutok na baril mula sa kaliwa. Tumagos ang bala sa kahoy na dingding dahilan para mapatili si Kara. Dapa, sigaw ni Rico. Ilang pulis na naka-full gear ang lumitaw mula sa likod ng mga container at namaril ng walang pasabi. Rico Dalisay. Sumuko ka na. Umalingaw ang malakas na boses. Boses mismo ni Armando Suarez. Hinila ni Rico si Kara sa likod ng malaking bariles. Habang inihahanda ni Tonyo ang maliit na drone. Kaya ko silang lituhin. Tumakbo kayo sa pier. Tonyo, wag kang aalis, pigil ni Tonyo correction, Rico. Kapag hindi ako nakabalik, ituloy nyo. Pinalipad ni Tonyo ang drone, pinalipad ng mababa at ibinunggo sa police car na lumikha ng maliit na apoy. Dahil sa maliit na pagsabog, nagkahiwa-hiwalay ang puwersa ni Armando. Hinila ni Rico sina Kara at Sara patakbo sa pier. Bumuhos ulit ang malakas na ulan na masakit sa balat parang maliliit na bala. Malapit na sila sa bangka ng mangingisda nang marinig ang boses na pinakakinakatakutan nila sa likuran. Mabibigat at malamig na hakbang. Lumitaw si Armando hawak ang baril. Puno ng dugo at alikabok ang mukha. Tigil, Rico.
Dahan-dahang lumingon si Rico, tinitigan siya ng walang takot. Hindi mo na mapipigilan to. Ngumiti ng tabingi si Armando. Sa tingin mo may pakialam ang mundo sa katotohanan? Ang mundong ito ay pag-aari ng malalakas. Itinutok niya ang baril. At mas malakas pa rin ako sa'yo. Sinubukang protektahan ni Kara si Rico. Pero sinipa siya ni Armando hanggang matumba. Tinitigan ni Rico ang baril ng diretsyo. Alam mo kung sino ang nasa isa sa mga bag na yun, di ba? Natahimik sandali si Armando. Wala akong pakialam kung sino sila. Tinitigan siya ni Rico ng matalim. Isa dun ang kapatid ko, si Bayani Pratama. Nagbago ang tingin ni Armando. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng kaunting gulat. Yung kapatid mong nawala sa minahan? Mahina pero mariing sabi ni Rico. Ikaw ang nagtapon sa kanya sa lupa. At ngayong gabi, ako ang maglilibing ng lahat ng baho mo. Bumaril si Armando. Pero mas mabilis si Rico. Tinabig niya ang kamay ni Armando, inagaw ang baril at pareho silang natumba sa basang sahig ng pier. Nagkaroon ng matinding bakbakan, suntukan, sipaan, tunog ng nabasag na kahoy, at hampas ng alon na naghalo-halo. Tumakbo si Kara sa barko at binuhay ang satellite radio. Tonyo, ipadala mo ang signal mo. Itutuloy ko ang data mula dito. Narinig ng malabo ang boses ni Tonyo sa radyo. Napasok ko na ang network. Ipadala mo na, Kara. Habang nagbubuno pa si Rico at Armando, nagpakita ng key upload complete ang screen sa radyo. Naisend na ang recording sa national media. Napansin iyon ni Armando at tinitigan si Rico nang nagliliyab ang mata. Sa tingin mo nanalo ka? Bumuntong hininga ng malalim si Rico. Wala akong pakialam kung manalo o matalo. Gusto ko lang matahimik ang kapatid ko. Sinubukan ni Armando na barilin siya ulit pero wala nang bala. Tinulak siya ni Rico ng malakas. Nahulog ang katawan ni Armando sa itim na dagat na malakas ang alon. Sa isang iglap, nawala siya ditela ng agos. Tumigil ang ulan. Papalapit ang sirena ng pulis. Pero iba na ngayon. Hindi para hulihin si Rico, kundi para protektahan siya. Nagsimula ng i-broadcast sa radyo ang boses ni Armando at ng mga opisyal ng kumpanya na sangkot. Umiiyak sa tuwa si Kara habang nakatingin kay Rico. Nagawa mo. Tinitigan ni Rico ang dagat ng basa ang mata. Hindi ako, kundi sila na namatay dahil sa kasakiman. Dumating si Tonyo na may sugat sa braso, umingiti ng pagod. Viral na ang recording. Alam na ng buong bansa ngayon. Tinitigan lang sila ni Sara ng maihalong pride at lungkot. Baka hindi tayo makaligtas sa lahat ng to, mahina niyang sabi. Pero at least nabuksan natin ang pinto ng katotohanan. Tumingin si Rico sa langit na nagsisimula ng lumiwanag. Hindi pa tapos ang giyera, pero kahit papaano, nagkalamat na ang dilim. 3 araw matapos ang labanan sa pantalan, naging sentro ng atensyon ng bansa ang butuan. Lahat ng telebisyon, dyaryo, at online media ay nagbabalita ng iisang pangalan, Rico Dalisay. Ang driver ng truck na nagbunyag ng pinakamalaking krimen sa kasaysayan ng industriya ng palm oil sa Mindanao. Ang video recording na in-upload ni Tonyo ay kumalat ng malawak, pinapakita ang usapan ni na Colonel Armando Suarez at mga boss ng Mindanao Palma Raya tungkol sa mass burial ng mga minero 10 taon na ang nakakaraan. Ipinasara ang opisina ng kumpanya, inaresto ang matataas na opisyal, at nag-anunsyo ang gobyerno ng malawakang investigasyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi nakaramdam ng ginhawa si Rico. May kulang pa. Nakatayo siya sa harap ng sementeryo sa gilid ng lungsod. Doon inilibing ng maayos ang 49 na itim na bag sa pinakaunahan, may isang maliit na lapida na may pangalang Bayani Pratama. Minero. Kapatid na hinding-hindi makakalimutan. Matagal na tinitigan ni Rico ang lapida. Nagsimulang umambon. Patawad, Bayani, bulong niya. Huli ko na nalaman ang lahat. Tumulo ang ulan sa pisngi niya pero hindi alam ni Rico kung alin ang ulan at alin ang luha. Sa likod niya, dumating si Kara Reyes na may dalang payong, tinitigan ang lalaki ng mayamo. Siguradong proud sa iyo si Bayani, mahina niyang sabi. Ngumiti ng tipid si Rico. Hindi ko alam. Ibinunyag ko lang ang baho ng mga makapangyarihan, pero marami pa ring buhay ang nawala.
Hinawakan ni Kara ang kamay niya. Pero kung wala ka, mananatili silang nakalibing ng walang pangalan. At mas masahol yun. Samantala, nakaupo sa wheelchair si Tonyo Wijaya sa City Hospital. Malubha ang sugat sa paa niya. Dahil sa pagsabog sa pantalan, pero masaya pa rin ang mukha niya. Chinek ni Sarah Molina ang dextro sa braso niya habang nakangiti ng mainit. Makakalakad ka na ulit sa loob ng ilang buwan, sabi niya. Tinaas ni Tonyo ang kilay niya. Kung buhay pa ako sa susunod na buwan, sapat na iyon, Dok. Tumawa ng mahina si Sarah. Masyado kang mapagbiro para sa taong muntik ng mamatay. Tumingin sa bintana si Tonyo. Kung hindi ako magbibiro, mababaliw ako, Doktora. Pero sa likod ng ngiti, alam ni Sarah ang isang bagay. Target na silang lahat ngayon. Ang lumang network na nagpoprotekta sa kumpanya ng palm oil ay hindi pa tuluyang nawawasak. May mga tira-tirang kapangyarihan na gumagalaw pa rin sa ilalim ng lupa at hindi sila mananahimik. Kinagabihan, nagtipon si Rico, Kara, at Sara sa maliit na bahay ng yumaong si Bayani sa gilid ng butuan. Ang simpleng bahay na kahoy ay may amoy pa rin ang nakaraan, mga litrato ng pamilya, notebook sa trabaho sa minahan, at isang lumang sulat na hindi pa nababasa. Nahanap ni Kara ang sulat sa lumang kabinet. Naninilaw na ang papel, pero nababasa pa rin ang sulat kamay ni Bayani. Binuksan ito ni Rico nang nanginginig ang kamay. Ilang linya lang ang laman ng sulat, pero sapat na para tumigil sandali ang tibok ng puso niya. Kuya, kung hindi ako makauwi, wag mo akong hanapin sa ibabaw. Hanapin mo sa ilalim ng lupa. Hindi ginto ang minimina nila dito. Tao ang minimina nila. Dahan-dahang isinara ni Rico ang sulat. Blanko ang mata. Alam na niya ang lahat simula pa lang. Tinitigan siya ni Kara ng mahina. Hindi biktima si Bayani. Nagkataong pinatay siya kasi alam niya ang sikreto. Tumango ng marahan si Sarah. At si Armando ay maliit na parte lang ng kadena. May mas malaki pa sa kanya. Kinuyom ni Rico ang kamao. Kung ganun, hindi pa to tapos. Kinabukasan, may sumabog na bagong balita. Isang senior official mula sa Department of Energy ang natagpuang patay sa official residence niya. Suicide daw. Pero ang huling record sa laptop niya ay nagpapakita ng direktang koneksyon sa Mindanao Palmaraya. May ibang pangalan na lumabas sa listahan ng dokumento na nakuha ni Tonyo bago ang pagsabog, kasama na ang pangalan ng direktor ng National Mining na balitang tumatakas na pa-abroad. Binasa ni Rico ang balita habang nakaupo sa kapehan malapit sa pantalan. Dumating si Kara dala ang 2 baso ng mainit na kape. Kung hahabulin mo pa sila, hindi ka na nila bubuhayin. Tinitigan ni Rico ang dagat ng malamig ang mukha. Patay na ako nung nakita ko ang kapatid ko sa plastic bag na yun. Tinitigan siya ni Kara ng tahimik. Alam niyang ang mga salitang yun ay hindi galit, kundi sugat na masyadong malalim. Sugat na matutubos lang ng katotohanan. Kung ganun sasama ako, sabi ni Kara sa huli. Halukayin natin lahat hanggang ugat. Tinitigan siya ni Rico, may halong takot at paghanga sa mga mata niya. Hindi mo kailangang sumama sa landas na to, Kara. Huli na, malumanay niyang sagot. Nagsimula na ako. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula ng tumahimik ang butuan. Pero sa ilalim, may bagong bagyo na namumuo. Sina Rico at Kara ay palipat-lipat na ng tirahan sa tulong ng network ng mga aktivista na naniniwala sa kanila. Nagpapagaling pa rin si Tonyo, pero patuloy na nagpapadala ng secret data na nahanap niya sa lumang server ng kumpanya. Sumali si Sarah sa pagsulat ng scientific report tungkol sa epekto sa kalikasan at ebidensya ng pagpatay sa area ng minahan na sa pilitang ipinasara. Isang gabi habang nakaupo si Rico mag-isa sa gilid ng pantalan, nag-vibrate ang cellphone niya. May mensahe galing sa unknown number. Nabuksan mo ang isang pinto, pero marami pang nakakandado. Huwag kang titigil sa Mindanao, Rico. Dapat malaman ng mundo kung gaano karaming lupa ang tinamnan ng dugo ng tao. Matagal na binasa ni Rico ang mensahe. Umiihip ng mahina ang hangin galing sa dagat, pero mabigat ang dibdib niya. Pinatay niya ang cellphone, tumingin sa dagat na itim sa harap niya, tapos nagsabi ng mahina, kung kailangan kong ituloy to, magpapatuloy ako. Dumating si Kara mula sa likod, tumayo sa tabi niya. Saan tayo pupunta?
Tumingin si Rico sa abot tanaw na nagsisimula ng mamula. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa lumang minahan sa gitna ng Mindanao. Tumango si Kara. Tapos huminga ng malalim si Rico. Hahalukayin natin ang lahat hanggang wala nang matira. Naglakad silang dalawa sa tahimik na pantalan, iniwan ang ilaw ng lungsod sa likuran. Lumiwanag na ang langit, pero ang tunog ng alon ay parang bulong mula sa nakaraan. Nagpapaalala na ang katotohanan, kapag nabuksan na, ay hindi na maisasara kailanman. Ilang buwan ang lumipas, ipinalabas sa buong bansa ang dokumentaryong pinamagatang Ti Lupang Umiiyak. Pinapakita sa pelikula ang ebidensya ng krimen sa likod ng industriya ng palm oil. Kinuha mula sa recording at data na tinipon ni Rico, Kara at Tonyo. Sa dulo ng pelikula, lumabas ang simpleng sulat, alay kay Bayani Pratama at sa 48 pang kaluluwa na inilibing ng walang pangalan. Ang katotohanan ay hindi katapusan ng paglalakbay, kundi simula ng paglaban. Pinanood ni Rico ang palabas mula sa malayo sa isang maliit na baryo sa liblib na lugar. Ngumiti siya ng tipid habang nakatingin sa langit nung hapon na kulay kahel. Pahinga ka na ngayon, tol, bulong niya. Narinig ka na rin sa wakas.